Like ba? Like. May page. Sanay na kayo sa Facebook. Yan ang pangalawang bagay mga kapatid. Ano pa? Ito po mga, pangatlo na ba ito? Pangatlo na po. Ito po yung sinasabi mismo ni Jesus. Actually, tuloy-tuloy na talata ito mula sa talatang 54 hanggang 57. Ano pang sumunod na sinabi ng Panginoon? Ganito. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Oh, ito naman, simple lang sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, ganito lang. Ang sino man talagang nagpapakabusog sa akin, kontento sa akin, yun ang ibig sabihin. Feeds on me. Kontento sa akin. Malalaman natin ang kontento talaga sa akin. Ano? Yung mananatili sa akin. Oh, hindi balimbing. Hindi lang linggo Kristiyano pag Lunes Martes sa demonyo. Diba? Yun yung meaning ng abiding. Di ba tama yun? Kung talaga nakukontento ka kay Jesus, ay, di ko ipagpapalit si Jesus sa mga tuksong to, sa mga demonyong to. Di ba? Huwag mo naman sabihin sa mga kaibigan mo na mga demonyo sila. Di ba? Pero totoo pagka mas pinipili mo pa yung mga layo ng sanlibutang ito kaysa kay Jesus, hindi ka mananatili talaga kay Jesus. Hello? Hindi ka mananatili sa Kanya kasi hindi ka talaga nakukontento sa Kanya. Amen. Balimbing ka. Oh, yun yung sinasabi natin. Finding nourishment in Christ shows that we are abiding in Him. Ayan nun, siyempre. Diba? Para simple lang yan. Kung saan ka nabubusog, magpapatuloy ka doon. Busog ka, kontento ka. Bakit ako lalayo pa dyan? Sa source of blessing na yan. Amen? Amen. Oh, yan. Hallelujah. Okay, tuloy-tuloy ko na ito. 57 sabi dito, as the living Father sent me, I live because of the Father, so who ito again, di ba nakita yung tema ni Jesus about feeding, about eating Him. Oh. Whoever feeds on me, he also will live because of me. So ang kahulugan nito simple. Kung paano daw ang ama na nagsugo sa Kanya, at siya'y nabubuhay dahil doon sa amang nagsugo sa Kanya, ang sino man anyang kumakain din naman sa akin, mabubuhay din siya dahil sa akin. Ano yung meaning nung nagsugong ito sa Kanya? It's about the will of God. It's about the mission of God in His Son. So therefore, ito pa. Finding nourishment in Christ is finding the will and purpose of God in your life. Kung talaga po si Kristo ang hahanapin natin na mabusog lagi tayo, yung tanong ninyo, ano bang kalooban ninyo sa buhay ko? Hindi kayo magtatanong na ng ganoon. Why? You will surely live and know the will of God when you keep on being nourished by Jesus. Alam niyo po ba ang buhay ng kalooban ng Diyos? Simple lang. It's just a natural way of how God is working in your life. When He is the person, the God who is fulfilling you, who is filling your life. Alam niyo po ba, the wisdom, the decisions, everything that you're doing is exactly the will of God in your life. Sino naniniwala sa ganun? Hindi kayo mag-struggle. Ano bang kalooban ng Panginoon? Tama ba itong bibilhin ko ito? Tama ba itong sagutin ko na ito? Tama ba itong nantukan mga... Di ba, there are many choices in life. And sometimes we are afraid because, yes, takot tayo magkamali. Because hindi natin lubos na naunawaan kung ano talagang... Di ba gusto kasi natin magawa yung kalooban talaga ng Diyos? Kasi pag kalooban ng Diyos ang ating ginawa, hindi tayo masasaktan. Hello? Hindi tayo mapapahama. But when you keep on feeding on Christ, when Jesus is all in you, I tell you, life is so beautiful to you. Amen. Life is so wonderful. Amen, mga kapatid. Amen. Tapakan natin ang Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sabi po ng Panginoon mismo sa John 15:5, kaugnay ito, ako ang puno at kayo ay mga sanga. Ang sino mang manatili sa akin at ako'y sa Kanya, siya ay mamumunga ng marami. Kayo ay magtatagumpay. Magagawa ng Diyos sa buhay ninyo, ang layunin niya. Ano man ang inyong gagawin, magtatagumpay kayo because ito ang pangako ng Panginoon, kayo manatili. Si Kristo ang kabusugan ninyo, hanapin ninyo. Jesus is faithful to His word. Jesus promised that siya ang mamumunga ng marami. Apart from me, you can do nothing. Kaya kung kayo ang tatanong papipiliin, sino pang aayaw sa atin na lagi tayong mabusog kay Kristo? Amen? Amen. Sabihin natin sa ating sarili, Jesus,
nais kita lagi sa buhay. Kaya mga kapatid, ito po ang ating mensahe sa araw na ito. We worship God when we are doing the Lord's Supper. 3 things that we are doing in that Lord's Supper. We are remembering God, we are remembering Christ, we are proclaiming Him, and we are nourishing in Him. Kay sarap mabusog, kay sarap ng namin ang kagandahan at kabutihan ng Diyos. Pag yan ang ating ninanais at inaasam lagi sa buhay natin, sasabihin ko po sa inyo, you will always be a very happy person. Even there are trials in your life, I tell you, the smile in your face will never cease. Hindi kailanman mawawala ang tunay na sigla ng inyong mga mukha kahit may pagsubok kayo. Dahil si Kristo ay sapat na sa ating buhay. Mas tayo po tayo sa kalabing. Oh, God, Jesus. Pinayos ko po ang sasanggaling ito, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan kung gaano kaganda, gaano kalaga na maramdaman natin ang ating pagsama sa Diyos. Alam niyo po bang hinahanap lang ng Diyos ang ating puso? When we are doing the worship, whatever we're doing in our lives, God is just looking at our hearts. Is Christ the number 1 person in your life? Si Kristo na ba ang number 1 sa ating buhay?